Alang araw, kaibigan. Pakinggan natin ang balita tungkol kay Bato. Alam niyo ba sino si Bato? Yung dating PNP chief, yung co-perpetrator ng dating Pangulong Duterte. Na si Duterte nakakulong na sa ICC. At nilabasan nga si Bato ng arrest warrant. Kanya lang ang dami pang hinihiling ni Bato sa Korte Suprema. Lagi naman siyang nadi-deny. Itong uli, 951. 9 pabor, 5 kontra, 1 abstain. Yung 9, kaya panalo. Ibig sabihin, inaalaw ng Korte Suprema yung ICC warrant of arrest sa kay Bato. Sabi nga, kinababa man ng prosesyon sa simbahan din ang kanya. Pakinggan lang natin yung balita kay Bato. Run, Bato, run. Diba sa Senado? Takbo siya, natisod pa doon sa hagdanan. Nasugat yung kamay. Halatang takot na takot. Nung araw na siya ay nasa posisyon, si Digong ang Pangulo, siya ay PNP chief. Ang yabang. At isang mayabang pa, alam niyo kung ano? Trillanes, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Make my day. Gusto mo, ikaw pa magposa sa akin. Kaya nung unang lumabas yung warrant ng nandun naman si Senator Trillanes sa Senado, nagre-reklamo si Bato. Bakit nandyan yan? Nang in-interview si Senator Trillanes, pinagbigyan ko lang yung kanyang wish eh. Ako raw magpoposa sa kanya. Nagre-reklamo ngayon si Bato at saka yung kapanalig nila senador na bakit may hawak na warrant of arrest yung warrant of arrest, iniram lang niya sa NBI para kasi in-interview siya. Yan. So, pakinggan na natin. Kala siguro ng mga mamamatay tao sila Bato, hindi sila ibibigay ng Diyos sa otoridad. Ibibigay. Paano naman yung 30,000 na pinatay nila? Hindi lang 30,000 yun eh. Marami pang hindi na-record doon. Nagtoka nga PJK. Silang dalawa niyan ni Duterte. Ito nga si Bato dyan. Magaling tayo. At Lola sumagala sa Flores de Mayo sa Pampanga. Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, inatasan na ng Department of Justice ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni De La Rosa ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa press conference, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng pugante si De La Rosa. Tumanggi naman si Vida na magbigay ng karagdagang detalye sa pagsilbi ng warrant at kung agad isusuko si De La Rosa sa ICC. Pero may lead o impormasyon na anya ang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng senador. Nagbabala rin si Vida na mananagot ang sinamang tutulong kay De La Rosa hindi lang sa batas ng Pilipinas kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si De La Rosa dito sa Pilipinas at sa The Hague pero kailangan din ng closure ng mga biktima ng Duterte drug war. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na susunod sila sa lead ng DOJ habang tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas kasunod ng direktiba ng DOJ. Pero kung si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna naman ang tatanungin, mas mainam pa rin na hintayin ng pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court sa main issue sa petisyon ni Senador De La Rosa. Paliwanag sa DZMM ni Ascuna, hindi tulad ng ordinaryong arrest warrant, may kasamang paglipat ng kustudiya sa ibang bansa o sa international court ang isang international warrant, bagay na wala pang naunang desisyon ang Korte Suprema. Sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo. Para naman kay UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, bahagyang nilinaw ng Korte Suprema na pinipigilan ng ehekutibo sa pagpapatupad ng arrest warrant pero kailangan pa rin himayin ang buong resolusyon sa petisyon na ilalabas sa Lunes. Hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Kailangan po himayin yung lengguwahe ng Korte kung blanket po na dinay lang talaga nila yung PRO o mayroong mga babala din po sila na baka dapat gawin po o pag-iingat na gawin ng Executive Department. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General na nabigo si De La Rosang patunayang may agarang pangangailangan para sa hinihinging proteksyon. At dahil sa desisyon, wala na nilang legal na hadlang para ihain ang warrant of arrest ng ICC. Inalerto na ng Philippine National Police at iba pang security forces sa posibleng pagpuslit palabas ng Pilipinas ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Kung inilato na ng Philippine National Police, ang Maritime Group at Aviation Security Group para bantayan ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na umalis ng bansa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration at wala pang naitatalang biyahe palabas ng bansa ang senador. Gayunman, pinaiting na ang monitoring sa lahat ng exit points ng mga southern backdoor routes upang matiyak ang seguridad at pagpapatupad ng batas. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 225,000 PNP task force ang nakalerto para arestuhin si Senator De La Rosa. At yan ang balita na kumpirmado, sigurado, ito ang Red Patrol, Ken Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. At sa batas ng gobyerno sa pag-aresto kay Senador De La Rosa. Balita mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Yes, so tiniyakan ng Malacanang na naayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno kasunod ng utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasuhan ng Korte Suprema ang gilig na temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ito asyo maliwanag ang pahayag ng DOJ na enforceable o maaaring ng silbi ang ICC warrant of arrest laban sa senador. At alin ay gagawin ng mga opisyal ng gobyerno para matiyak at maibigay ang justisya sa lahat ng panig. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. So, after ng balita, makinig naman tayo doon sa isang abogado naman. Si Atty. Barry. Ito pa rin kay Bato. Maganda yung mga abogado yung nagsasalita eh. Kasi malawak ang batas na tinatalakay kay Bato. Ang dami pang kagaya nung sinabi ni dating Justice Ascuna. Ang dami pa rin itetos. Yung final resolution daw ng court. Ano ba yan? Ito naman Korte Suprema, ba't hindi niya diretsahin na lang? Sabihin niya, wala nang lahat. Ulihin na. Hindi yung, ang dami pa mga nagsasalitang mga isipin nyo, dating justice. Meron pa siyang binabanggit. Hindi ganun sana. Sana kayong mga nasa Korte Suprema
Kung wala na talagang makukuha ang TRO si Bato, sabihin nyo wala na. At kayo naman magsabi pa rin na, o sige, tuloy na yung pag-aresto ng ICC. Para kami mga tao, hindi kami nalilito. Parang inunti-unti nyo kami. Hindi namin maintindihan. Baka gusto nyo lang makalusot na ito eh. Hindi kaya. Kasi sino bang nag-appoint sa inyo sa Korte Suprema? Hindi si Digong? Kaya sabi nga nila, Korte Suprema ng Pilipinas, Korte Suprema ng Duterte's family. Hindi na buong Pilipino. Exclusively doon sa mga taga Davao lang. Oh, di ba? Dapat kung talagang legal na yung aresto sa kanya ng ICC, diretsahin nyo na. Hindi yung ang dami nyo pang cheche-boreche. Kumbaga, unti-unti nyo eh. Dapat hindi ganon. Oh, bagamat sinabi ni Asko na pwede naman siyang ulihin, pero meron pa siyang pasumali. Oh, dati nga Associate Justice yan ng Korte Suprema. Natin yung kanina pa daw tumatawa. Nandiyan na, mga kasama natin via Zoom, isa pa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie. Ay, tanungin din natin siya. Sad story naman tayo. Ay, sad story. Paiyakin naman natin. Baka masumakit ang tiyan natin katatawa. Hindi, Attorney Barry, pag sinabi ba namin na cue, iyak, pwede ba namin sabihin, tutulo yung luha dun sa kaliwa o sa kanan mong mata? Pwede ba yun? Hindi ko ayaw tinador eh. Pero matampuhin po ba kayo? Ako? Hindi. Ako pa? Hindi pa. Ang tagal na niya ako nakakausap. Alam naman yun na napakagaang pagdalin. Hindi ako nagtatampo. Wala sa vocabulary ko eh. Naalala ko tuloy yung ano. Okay lang sa akin pag hindi ako kinukumusta. Alam ko namang mahal ako ng mga kaibigan ko. Medyo secure ako sa ganyan. Ay, naalala ko tuloy yung ano, yung mga barkadang nag-set ng swimming. 15 sila eh. Yung 10 dun, umatras. So, hindi nga naman daw sila kinumusta. Akala ko 24 yung ano, yung mag-outing. Huwag mo masyado. Pinagkatapis ko nga eh. Ikaw naman, kaya... Anyway. Anyway. Yun nga, Attorney Barry, ito po bang nangyayari, itong push and pull dito sa liderato ng Senado, hindi po ba ito talaga makaka-apekto dito sa itong warrant of arrest laban kay Bato tsaka dito kay VP Sara Duterte? Well, doon sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, tingin ko, wala na siguro epekto to. Una, wala na naman siya doon sa Senado mismo. So anumang protective custody, hindi ko alam kung saan nila kinuha yun, na binigay sa kanya nung nakaraang linggo, hindi na rin niya mapapakinabangan dahil wala na siya at tumakas na siya sa mismong building ng Senado. At pagkatapos nung denial kahapon ng Korte Suprema, nung kanyang hinihiling na temporary restraining order, malinaw na nawala ng hadlang para siya ay pulihin ng mga otoridad batay nga dito sa warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. So, tingin ko hiwalay ng usapan niyo. Ang usapan na lang dyan, makakapagtago ba si Senator Bato o siya ay aabutan ng ating NBI at PNP. Pero tungkol dun sa... Sige po. Any chance na nakakuha ka ng kopya ng desisyon ng Supreme Court? Hindi pa nila nilalabas. Monday daw. Ang nangyari lang kahapon, in-announce lang sa kanilang press conference yung boto at yung resulta. Pero yung buong desisyon plus yung mga separate opinions ng mga maestrado, Lunes pa daw nila i-release. Yun na nga Lunes pa natin makikita. Yun na nga eh. Bilang abogado, Attorney Barry, sa ganyan bang klase ng mga desisyon, meron ba diyang may mga ano ba tawag doon? Mga provisions, may mga lengguwahe na kasama kasi yung ilang mga legal minds sinasabi maganda makita natin muna yung laman eh. Nahintayin yung kopya, makita yung laman, baka may mga pag-iingat na kinakailangan. Well, una kailangan nating alalahanin, hindi pa ito yung main na opinion. Ito Okay. lang ay order
na ang nire-resolve ay yung kanyang hinihinging preliminary relief. Ibig sabihin, hindi pa yung main decision, pero sinasabi niya kasi, habang pinag-uusapan nyo at pinagdidesisyonan nyo yung aking petisyon, bigyan naman nyo ako ng temporary restraining order. Para habang nililitis ito, hindi ako pwedeng pulihin. So itong in-issue ng Korte Suprema ito, denial pa lang nun. So parang sinasabi ng Korte Suprema, sa tingin namin, wala namang urgency dyan sa iyong hinihiling. Sa tingin namin, wala namang malalang paglabag ng iyong karapatan na mangyari. So hahayaan lang naming gawin ng pamahalaan kung ano ang kanyang gagawin habang pinag-uusapan pa namin ito. So yun ang ibig sabihin ng denial. Ngayon, usually walang mahabang opinion sa ganyang klaseng disposisyon kasi hindi naman yan yung buong kaso pa eh. Oo. Pero sinabi kahapon dun sa press conference na meron daw mga separate opinions yung mga justices. So Oo. siguro unusual ito dahil may mga mas mahaba-habang diskusyon. Kaya baka nga magandang makita natin yung buo. Pero ako, hindi ko na iisip na magkakaroon pa ng malaking pagbabago doon. Kasi dinay naman eh. So ibig sabihin, wala talaga silang nakikitang urgency dito sa ni Senator Bato de la Rosa na TRO na ito. So dun sa inilabas na utos sa TRO, hindi pa tinouch dito kung ano man yung main argument na dinala ng De La Rosa Camp sa Supreme Court. Hindi pa. Okay. Ito lang yung tungkol doon sa paghiling niya ng TRO. Pero doon sa main issue na nire-raise niya, yung legalidad ng ICC warrant, pwede ba itong i-serve dito habang walang court order, wala pa yun. So in that case, kaya siguro nagre-resist pa siya dahil ang iniiwasan dito, doon kung tama ang babanggitin ko, Atty. Barry, iniiwasan dito, pag siya inaresto, di ba? At madadala siya halimbawa sa The Hague, no? Sa Tatay Digong niya. What if doon sa main argument, nakakuha siya ng paborableng desisyon? Wala na siya rin sa Pilipinas. Pero, totoo yun. Pero yun nga eh. Kaya nga sa tingin ko, alam naman ng mga maestrado ng Korte Suprema yun eh. Di ba? Oh. So, the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, para sa akin, medyo indikasyon na rin yan kung ano yung kanilang initial, at least, na sentimiento dun sa issue yun. Kasi nga, kung talagang marami sa kanila ay naniniwala na mali yung pagpapatupad nitong warrant, nitong ICC warrant na ito, alam naman nila na pag hinuli nga si Senator Bato de la Rosa, malamang sa malamang, ang susunod na hakbang doon ay iti-turn over na siya sa ICC. So, kung gusto talaga nilang itigil yun, dapat nag-issue sila ng TRO. Pero dahil hindi nga sila nag-issue ng TRO, para feeling ko, meron ka nang makikita indikasyon doon. At least doon sa initial na sentimiento ng mga maestrado dito sa usapin ito. Hindi, tsaka kung titignan mo yung numero, 951 eh. Hindi ba? So 951, medyo malayo eh. Kung meron man siguro Medyo. sasama doon sa 9, teka muna, may hirapan yung 5 o tsaka yung isa nag-abstain. Sabihin natin nag-abstain, isama doon sa 5, di 6 lang. May 3 pa silang kakabulin. Mukhang medyo may hirapan tayo. So malaki ang possibility na kung maglabas mo ng desisyon ng Supreme Court, medyo dikit sa kung anong inilabas nilang hindi pagkatig dito sa hinihingi TRO. Ako tingin ko, pwede nating basahin ng gano'n yun. Pero siyempre, hindi naman tayo makakasiguro hanggang Oo. lumabas yung final decision. Pero sa akin, very strong indicator na yung 951 na butuhan dito na hindi nga binigay yung TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. Kasi alam naman ng Supreme Court Oo. na kung walang TRO, pwede magpatuloy yung aresto at kung siya ay ma-aresto, gaya ka ng sabi niyo Sir Willie, ang susunod na hakbang na doon ay malamang sa malamang, siya ay susurrender na sa ICC. Sa ICC. O, medyo malayo ito sa sa pinag-uusapan natin 12-11 sa Senado. Yun, medyo malapit talaga yun eh. Kaya na hindi mapakali yung yung 12. Dahil 11 lang yung kalaban nila eh. Pero ang tanong, Attorney Barry, may posibilidad ba na fine, hindi namin pinagbigyan yung hiling na TRO, pero doon sa desisyon nakalakip na kailangan pumunta sa korte at mag-secure ng local warrant. Ang sagot po niya, Attorney Barry, mamaya po sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Anong take mo? Balikan natin si Attorney Barry via Zoom. Magandang hapon po ulit, Attorney Barry. Gandang hapon ulit, mga sir.
Opo, balikan ko nga po, Attorney Balik. So, ibig sabihin, ito yung medyo nakakakaba kasi itong mga pag ganitong dinahandahan, merong element of surprise. So, ibig niyo pong sabihin, may posibilidad pa rin na bagamat binasura yung kahilingan na TRO ni Senador Bato de la Rosa, may posibilidad pa rin na doon sa desisyon ay may kautusan para kumuha ng local warrant para siya ay maaresto. Posible pa rin yun. Dahil gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, iba naman yung TRO dito sa main na petition. Pero dahil nga walang TRO, at alam naman natin, Attorney Barry? So hanggang dito na lamang sabi na po yung si Atty. Barry. Nagluloko na po yung communication nila. At least nagpaliwanag niya, ang tinitiyak niya 9-5-1 ang score at deny. Ibig sabihin, kung meron mo pagbabago, wala nang masyadong talabyan. Wala nang masyadong bisaya. Kasi deny na eh. So, yung iniling na TRO, dininay na. Kaya nga, ang police, NBI, nasa ilalim sila ng mandato ng Department of Justice. Sila po yung nakakonect sa Korte Suprema. Kaya yung deny na nilabas nila, kaya nagutos na po ang Department of Justice na pwede siyang arestuhin na. Yan po utos na ng DOJ ng gobyerno. So, wala nang dahilan para hindi siya ulihin. Total, sabi naman nila, namomonitor naman nila kung nasaan siya. Mas mainam. Kanya lang, baka nagmayabang naman si John B. Cremona, 25. Sila na naman, yung buhok, police. 25 million. Nung sinabi niyang 10,000 wala siyang nagawa Alam 10,000 Kasi kung meron lang 10,000 nun, baka nakuha na si Bato nun Kaso wala Kaya, bati ko sa ginabot ni John B. Cremona. Ngayon, buong kapulisan na. Ang pagigilusin niya raw. Masyadong Hindi siya dapat naglalabas ng mga ganyang press statement na kasi baka kumaltos siya. Lalong nakakaya siya. Kaya pinagtatawanan siya ng mga tao. Kaya sabi nga ni Senator Rillan, puro ka kasi press con Puro ka press con. Sige po, hanggang dito na lamang ito ang inyong kaibigan Jesus Maria Pani Bautista. God bless us all. Bye.